Yes friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping ayaw na niya pero gusto mo pa. Grabe ka naman kasi, oy, ano ba ang tingin mo? Madadaan to sa ihi lang ang pahinga? Kapag ayaw na niya, yes friend, wala nang pilitan, utang na loob naman kasi masakit sa ano yan. Diba? Wag mo nang ipilit, masakit sa puso't isipan yan. Diba? Dagdaga problema pa yan kung ipagpipilitan at ipagsisiksikan mo pa ang sarili mo sa isang taong sa iba na nakalaan. Diba? Syempre, diba, iisipin mo pa, problemahin mo pa kung bakit ayaw na niya, kung bakit may gusto na siyang iba. Kagaya na lamang ng nangyari sa ating letter sender na si, ano ang pangalan na, nakalimutan ko na siya. O, basta sa'yo kuya na ikaw mismo na sumula. Si Jiro, yan si Jiro na hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin sa ex-boyfriend niya na magugustuhan at mamahalin pa rin siya ulit. Eh diba, ikaw na rin nagsabi, sa'yo na rin nanggaling at aware ka naman na yung dati mong jowa or dati mong partner na si JC ay meron ng iba ngayon. So saan ka pa lulugar doon? Hanggang kailan ka maghihintay na mababakante ulit si JC? Or talaga ba, umaasa ka pa ba talaga na maghihiwalay sila? Yun ba ang kinikinita mo sa magiging future ng relationship nila? Hindi ba dapat mas okay kung magiging masaya ka na lang para sa kanila? Bakit ba nahihirapan kang i-let go siya? Dahil baka dax ka na? Hindi, dax yung puso, di ba? Grabe magmahal, kaya naman ganun na lang siya na-attach dito kay JC. Hindi niya ma-let go, kayo talaga. Diba? So going back doon sa letter ni Jiro para kay JC, para sa mga yes friend natin na hindi napakinggan yung sulat na ginawa niya para sa kanyang ex-boyfriend, no? Sila po ay same-sex relationship. Ayan, at sila po ay nagtatago, naglilihim na nagmamahalan. Tapos, nung naghiwalay silang dalawa, kahit na kontra yung magulang nung isa, nagulat na lang tong si Jiro, may bago ng boyfriend yung ex niya na si JC. Tapos, ang mas masakit dito at mas naging apektado siya doon sa dahilang tanggap ng mga magulang ni JC yung bago niya. Kumbaga, buong puso niyang pinakilala, buong tapang niyang siniwalat yung pagkatao niya para doon sa bago niyang jowa, which is hindi niya nagawa noong mga panahong sila ni Jiro. Which is yung mga panahong yun yung gusto at pangarap ni Jiro, ang maipakilala siya sa mga taong mahal niya sa buhay, sa mga taong mahalaga sa buhay ng taong mahal niya. Oo nga naman, di ba? Masakit nga naman kung iisipin. Pero para sa'yo, Jiro, siguro hindi gender yung problema. Although naka-apekto siya, di ba? Kasi nga nalaman ng magulang ng ex mo na parehas kayong lalaki. Kaya nabigla sila, nagulat sila. And eventually, yung ipapalit sa'yo, lalaki rin pala, pero naipakilala niya sa mga magulang niya. So mapapatanong ka, ano naging problema? Anong difference between me and that new person sa buhay mo? Well, again, baka hindi gender yung problema. Or baka may mas malalim pa. Maaaring factor siya, pero baka sa kaibuturan nun, merong pang mas naging malalim na dahilan kung bakit naging tanggap sila. Diba? Maaaring sa personality o hindi naman kaya maaaring ito na yung pagkakataon or panahon na tanggap na siya ng magulang niya, and sad to say galing din sa'yo na ano ba naman yan? Bakit naman dumating yung pagkakataon na naging matapang ka na kung kailan hindi na ako yung mahal mo? Well, yun yung malungkot na realidad. Diba? Pero kailangan mong tanggapin yun. Siguro nga tama na wrong timing yung sa inyo, pero wag mo naman sanang i-blame doon sa tao na naging dahilan kung bakit siya naging mas matapang. Wag mo naman sigurong sisihin yung bago niya kung bakit hindi naging successful yung relationship ninyong dalawa, kasi wala namang kinalaman yan. Again, bago lang yan sa buhay ng taong minsan mong minahal. At siguro nga doon sa bagong tao na yun, doon niya nahanap yung mas tatag, yung mas tapang, mas lakas ng loob para magpakatotoo sa sarili niya. Hindi ba dapat maging mas thankful ka kasi finally yung ex-boyfriend mo naging totoo na sa sarili niya?
naging totoo na sa pamilya niya. Kaya nga gaya ng sinasabi sa atin, no, mga yes friend, gaya ng laging pinapaalala, hindi mo mahahanap yung tamang tao para sa'yo kung ipagpipilitan mo pa rin na tama yung maling tao na pinipilit mo para sa'yo. May i-stuck at may i-stuck ka dyan. Hanggang kailan ka nandyan? Kagabi lang ito yung topic natin, di ba? About moving on. So ikaw na hindi makamove forward at nananatiling stuck sa isang tao na ayaw na sa'yo, tama na. Maawa ka sa sarili mo. Bigyan mo naman yung chance yung sarili mo na magmahal ng bagong tao. Hindi mo deserve ang mamalimos ng atensyon sa ibang tao at mas lalong hindi mo kailangang magmakaawa at ibaba ang sarili mo para lang sa pag-ibig na pinipilit mo. Kung feeling mo lahat nakuha niya sa'yo, kung feeling mo lahat na ibigay mo sa kanya, pues meron kang nag-iisang bagay na pwedeng itira. Yun ay ang dignidad mo. Yun ay ang pagmamahal mo para sa sarili mo. Iwan mo yun para sa'yo, kahit yun man lang. Iniwan ka ng taong mahal mo pero yung sarili mo wag mong pabayaan. Naiintindihan kong mahal na mahal mo pa at umaasa ka pa na muling magbabalik yung pagmamahal niya para sa'yo, pero hanggang kailan ka ganyang aasa-asa pa rin? Hanggang kailan ka sa ganyang estado? Hanggang kailan mo ipagsisiksikan yung sarili mo sa taong ayaw na sa'yo? Kaya kung kayong tatanungin mo ano yung best na pwede mong gawin sa ngayon, una sa lahat, acceptance. Tanggapin mo na. Wala na siya. May mahal ng iba. Wala ka ng tsansa. At sa pagharap mo ng realidad na yun, sana makatulong yan sa'yo para kahit papano unti-unti ikaw ay makamove on. Sa puntong to, kung saan wala na talaga siya sa piling mo, kung saan nawala na siya ng pagmamahal sa'yo, sana naman ikaw wag kang mawala ng pagmamahal sa sarili mo. Kasi dyan palang mapapatunayan na natin na wala na siyang natitirang pagmamahal para sa'yo, so bakit sasayangin mo pa yung pagkakataon mo na makahanap na rin ng bagong taong mamahalin? 'Di ba? Maganda ka, pogi ka. Or kahit hindi ka maitsura, lumandi ka, humarot ka. Humanap ka ng bagong tao na sa'yo ay magpapaligaya. Keep on trying, keep on exploring, keep on seeking until you find that one person na nakalaan talaga para sa'yo. Huwag kang maistaka sa nag-iisang tao na iba na ang mahal, iba na ang gusto. Kahit anong gawin mo, bali-baliktarin mo man ang mundo, yung tsansa mo, siguro 0.0001%. Diba? Ang baba. Parang grades ko yun. Charot. Diba? Maging open ka na sa bagong pag-ibig. Talikuran mo na siya kasi matagal ka na niyang tinalikuran. Unti-unti tulungan mo yung sarili mong makalimutan na siya. Baka move on na mula sa pagmamahalan na minsan ninyong iningatan. Move forward. Just make sure na hindi mo lang aabusuhin yung sarili mo. Alam kong magiging mahirap para sa'yo pero take a step at least, unti-unti. Kahit mini hakbang, kahit gapang, basta umuusad, may patutunguhan yan. Sarili mo lang yung kakampi mo dito at sarili mo lang yung makakatulong sa'yo. By the end of your relationship, may kanya-kanya na kayong choice. Kung choice niya na magmahal na ng iba, hayaan mo na siya. Pakawalan mo na. Pero ikaw, kung choice mo pa rin na mahalin siya, well, wala na sa kanya yung problema. Hindi mo na pwedeng isisi sa kanya yung nararamdaman mo ba't nasasaktan ka pa rin hanggang ngayon. Kasi matagal nang wala kayo. Siguro naman malinaw ng rason yon at dahilan para tuluyan mo na siyang kalimutan. Doon pa lang sa idea na meron na siyang iba, sapat ng rason yun para kalimutan na siya. Para mag-move on ka na. Hindi mo man nakuha sa kanya direkta yung sagot kung bakit ka iniwan, kung bakit kayo nagkagulo, nagkahiwalayan. Pero maaaring yan na yung sagot.
Meron na siyang ibang gusto, meron na siyang ibang mahal. Masakit at mahirap magsimula ulit pero gradually, dahan-dahan, unti-unti naniniwala akong kaya mo yan, kakayanin mo yan. Kaya again, para sa mga kagaya ni Jiro na naiwan, naiintindihan ko na feeling mo unfair ang buhay, di ba? Pero wala naman tayong magagawa, andyan na yan eh. Siguro para maging better na lang yung buhay mo, again, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, di ba? The best way to do is to move on. Huwag nang post sa FB ng kung ano-ano. Diba? Ang drama mo masyado, maraming mag-unfriend yan sa'yo, sinasabi ko sa'yo. Sabihin nila, kaya pala iniwan siya kasi immature siya. Diba? Tapos malalaman nila na sa kabila ng madrama mong kwento, hindi naman pala naging kayo. Ay, sinungaling ka ha. Basta ako yes friend, hindi ako sinungaling dahil gaya nga ng sinabi ko kanina, mamimigay ako ng 500 piso para sa ating pera-pera lang yan promo. Kaya naman, eto na ang hinihintay mo, ang pamimigay ko ng tumataginting na 500 piso para sa ating Pera-pera! Pera-pera lang yan! Pera-pera! Pera-pera lang yan! Yes, friend, lakasan mo ng muli ang volume ng radyo mo dahil ipagkakalat ko na kung sino ang mapalad na nanalo para sa ating Bring Me. At ang hinahanap ko nga kanina, yes, friend, ay picture ng inyong plato. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Congratulations! Dahil may nanalo na, ikaw nga, walang iba. Elizabeth Pelaez. Congratulations sa'yo, Elizabeth Pelaez. Oo, nag-send siya ng kanyang plato na floral. Halatang nanay. Di ba ganyan mga nanay, gusto nila printed lagi yung kung ano-anong bagay, mga pakortina, mga pabaso, mga paplato, lahat dapat floral. Di ba, mapapakanta ka na lang ng Mahal Kong Maynila. Diba? Congratulations po sa inyo, Nanay Elizabeth Pelaez. Kung narinig nyo po ito, mag-send lang po kayo ng inyong valid ID at syempre GCash number para tuluyan nyo na makuha ang inyong premyong tumataginting na 500 piso mula sa inyo. Ay mula, ano ba yan? Mula sa inyo tuloy. Kayo pa nag-abono. Hatid sa inyo ng Pera-pera! Pera-pera lang yan! Pera-pera! Pera-pera lang yan! Well, anyways, yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas araw ng Sabado. Oy, happy weekend! Makakapiling niyo po ako mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM Solid. Good night, baby. Happy weekend.